Yun ang napansin ko sa hearing ng House of Representatives kanina sa SMNI. Ang pinagpipilitan nila, kailangan mabawi na daw ang kanilang prangkisa gawa ng dalawang klaseng paglalabag. At ito pa yung sinasabi nila, consistent and persistent, red tagging and fake news. Okay? Ulitin ko kung bakit objectionable yan para sa akin. Kasi nga, hindi pa nga na-establish ang standards for fake news and the standards for red tagging. Hindi pa nga rin, in fact, hindi pa nagagawa ng batas at gumive up ang Senado. Nung nag-conduct sila ng hearings on red tagging last year or last year, kung di po ako nagkakamali. Ito. Hindi rin po nila dinidefine kung ano ang specific dangers ng dalawang ito. Now, fake news meron. So, ang problema is that ibinabalance natin yung pagsusulong din ng mga bagong idea. We should be open to new ideas, new points of view. Alam niyo ba halimbawa sa copyright? Ang copyright is a right of the artist to make money and to be credited for his work. Pero nililimita yan ng batas. Gayon din po ang trade names or trademarks, no? Ang capacity mo to hold intellectual rights or artistic rights over a product, nililimit yan. Naalala ko kasi recently lang mag-expire na kaka-expire lang yung copyright ng Disney on Mickey Mouse. Alam nyo ba na umabot ng 100 taon halos yan or plus. It's supposed to be only 50 years after the death of the creator. Pero in-extend nila. Umalma ang mga artists kasi at some point, it should belong to the public domain to enrich other artists so that they have other sources to draw inspiration from or to incorporate in their works. May limitasyon ang lahat. Pero dito, hindi na-identify kung ano yung mga limitasyon. Ano ba talaga ang red tagging? Ano ba talaga ang fake news? Magandang gabi, ako po si Trixie Cruz Angeles at ito ang Luminous. Ang Luminous po ay ang channel namin, nag-umpisa bilang aming Facebook page dito sa social media. That was the first. At ngayon nag-expand na po kami sa ibang mga platforms in view of the unpredictable rules dito sa Facebook. Yun po man, I'm so happy that there's so many already who are following us in different platforms. Kung kaya't maligayang pagbati sa inyong lahat. Wala lang. Gandang gabi. So today, napanood ko po yung House hearing sa SMNI at binasa ko rin yung sa PNP tungkol sa arrest warrant ni Duterte. Let's start with the PNP. Simple lang naman ito. Sabi sa PNP, although the Philippine National Police has no confirmed information on the issuance of the arrest warrant, ICC to spokesperson Colonel Jean Fajardo says they will not impose it since the ICC has no jurisdiction in the country. Okay? So, ang tanong nga is, why are there persistent rumors tungkol dito sa paglalabas ng warrant of arrest from the ICC? As far as we know, although meron parang tinatawag silang probable cause, wala rin naman on the part of the ICC na sinasabi tungkol sa isang warrant of arrest. Mayroon na nga kay Putin, the premier of Russia. However, wala rin naman po tayong nababalitaan that there is ever any threat to actually imprison him or arrest him doon sa kanyang sariling bayan. So, ang tingin ko dito is mayroong element of propaganda dito sa pag-announce at pagdidiscuss tungkol sa isang alleged ICC warrant. I don't doubt that they will be able to ultimately get one. Pero for me, the timing is suspicious. Kung kailan mataas ang mga reklamo at kritisismo dito sa administrasyon, lumalabas parati ang issue tungkol sa ICC at sa warrant supposedly na ini-issue dito kay former President Duterte. So, now, the PNP says they're not going to serve a warrant kasi bilang law enforcers, minsan, sila po ay binibigyan ng kopya ng mga arrest warrants for local cases para sa gayon they can detain, they can capture. Pupuntahan nila, i-detain nila ang isang akusado para makaharap ng mga charges sa hukuman. Ang tawag din dito sa pag-aresto, pagdadala sa hukuman, ay para ma-acquire ng jurisdiction ng court over the person who is being charged. So, yung warrant of arrest ng ICC has similar principles.
Kumbaga, mag-i-issue sila ng warrant at madadala yung akusado sa harap ng kanilang hukuman, and in that way, the court also acquires jurisdiction over the person. Pero dito pa lang sa atin sa Pilipinas, sinasabi natin na walang jurisdiction ang ICC over the charge itself. Kasi mayroong soberanya. At hindi natin sinid yung soberanya na yon sa ICC, gawa nga ng atras na nga natin. At bukod pa doon, dahil ang mga hukuman natin ay umaandar, ay fully functional. At tuloy-tuloy na pinapapanagot ang mga taong allegedly responsible for killings during the Gulf War at binibigyan o hinahatulan o sinacharge ng nararapat na akusasyon at paratang. So, most of the stories about this ICC warrant, natawa ko kasi sinasabi ng mga defenders ng administrasyon na wala namang ganyan At ang naglalabas daw ng rumor tungkol dito sa warrant of arrest ay puro mga supporters din ni Presidente Digong. Now, I don't see why that is even a bad thing. Pag sa tingin natin nakakaamoy tayo ng warrant of arrest being issued at isa-serve po dito sa Pilipinas, ibig sabihin, kinilala natin ang jurisdiction ng ICC. Kinikilala natin yung legitimacy at legality ng orders na ganon. Since hindi, ang hindi ko maintindihan ay bakit yung mga nagdi-defend sa administrasyon ay panayang batikos kay Presidente Duterte at sinasabi pang natatakot, ayan, makulong ka na, punta na kayo ganso. Which for me is useless. Parang ang ginagawa nila, they're trying to encourage a mob rule. Parang nagkakapersonalan masyado at ito yung masaya niyan. It's completely uneducated. Okay? So, and very unprepared or unaware of the nuances of international law. Gayunpaman, hindi natin matatalikuran yung possibility na although government says one thing, it might do another. Hindi na nga mapagkatiwalaan. Halimbawa, ang Kongreso, hindi natin din mapagkatiwalaan dahil nga sa kanilang hearing din kanina, although they were much more circumspect, more polite, more observant of rules of behavior, kumbaga, hindi pa rin ako sold dun sa kanilang sincerity at trustworthiness. So, doon sa hearing kanina on SMNI, supposedly, they were to concentrate on the legal issues, on the legal matters alone. So, nung nag-cite ng depensa ang SMNI, nagagalit sila. Doon ako nagtataka. Sinasabi ng komite, binibigyan namin kayo ng due process. Sinasabi namin, ito yung tingin namin na ginawa ninyo o sumagot kayo dito. Pero hindi pa rin nila pinapayagan sumagot dahil kapag sila'y sumasagot, napapagalitan parati. Halimbawa, kanina, hindi rin naman ako agree. In other words, panig naman ako dun sa legal opinion ng mga kongresista na kung sino mang nagbibigay ng prangkisa, siya rin ay maaaring mag-amyenda at siya rin ay maaaring magpawi. Ang sinabi naman, may sinasite na jurisprudence, itong counsel ng SMNI, Manila International Port versus PPA, na sinasabi daw ng hukuman na pagka nag-grant na ang prangkisa, pag tinanggal ito, kailangan ito ay with due process at sa hukuman. Para sa akin, valid argument, gayon pa man, nag-take na ng stand ang Kongreso. Pero yung papagalitan mo dahil hindi kayo agree dun sa opinion o dun sa depensa ng mga abogado, hindi naman po tama yun. Kasi binibigyan natin sila ng pagkakataon makasagot. Pero kung ipapunish mo sila for answering, no matter whether you agree or disagree with the answer, is also a form of not observing the due process. Yeah. In addition to which, ito ang dahilan kung bakit gustong tanggalan ng Kongreso ng House of Representatives ng prangkisa ang SMNI. Dalawa ang major issues nila. Number 1, red tagging, and number 2, fake news. Ito yung problema. These are concepts, kumbaga, na hindi pa dinidefine ng ating hukuman. Ibig sabihin, they don't really exist yet in law. Walang batas na nagpapunish ng fake news, walang batas na nagpapunish ng red tagging, hindi nga matuloy nun, di ba? Kasi, sa ating saligang batas, mas mahalaga ang karapatan magsalita at magpahayag kaysa mabigyan ng restrictions yung karapatan na yon.
Minsan, sinasabi pa nga ng ating hukuman, hindi naman kayo pwede balat sibuyas, public figure kayo, gusto nyo sumikat, you have to be able to take the criticism. Kasi nakikita kayo. Pero sa red tagging, hindi po natin nakikita na ito ay dinefine na ng ating hukuman. May nakikita tayo ng mga dissenting opinions and so on, pero bilang doktrina sa ating batas ay hindi pa po. Okay? Ang plano sana was gagawa sila ng batas sa legislature natin para i-define kung ano ang red tagging at kung kailangan para ito ay maparusahan ang pag-commit nito. Hindi po nangyari. So, paano ngayon masasabi ng Kongreso na ang red tagging is something of such a nature na kailangan bawiin ang kanilang prangkisa? Most of the time, yung mga paglalabag sa prangkisa ay labag din sa ibang batas. Man-libel sila, and so on. Diba? O mag-violate sila ng COMELEC rules sa publications, sa pagbibigay ng ads, and so on. In this case, wala po sa red tagging. Bukod pa dito, mas problematic pa nga ang tinatawag na fake news. Kasi Kongreso mismo o yung Committee on Franchises, hindi po nila dinidefine kung ano ang fake news. Ang kasi masyadong malawak yung konsepto. Kasi yung katotohanan, minsan, hindi lang, it's not time-bound. Ay, sandali wala na naman akong moderator dito sa TikTok. Yan. So, ayun, thank you. So, halimbawa, ang classic example po dito ay yung sa Inquirer. Yung reporter nun was Hil Kabakungan. Itong si Hil, meron siyang nakuhang tip sa kanyang source that there was a merger that was going to happen. Ni-report niya. Hala, tinira siya ng kung sino-sinong kumpanya, including the companies that were going to merge. At sabi nila, hindi yan totoo. They wanted him censured. Sinasabi nila, that's fake, that's impossible, that's not gonna happen. But as it turns out, nauna lang talaga siya. Because wala pang isang buwan later, totoo na nag-umpisa ang merger. So what does this mean? That news can be fake for a while, but will come true later. Or it can be true for a while and become fake later. In other words, may mga balita na time-bound or hindi siya time-bound. Yung fake news is not time-bound. The fact itself could possibly not be established at one point, but then established at a later point. Ang classic rin example niyan din is Galileo Galilei, who published his findings on the heliocentric model going with Copernicus's theory na ang mga planeta ay umiikot sa araw. Siyempre, tumutol sa kanya ang simbahang Katolika at sinabi, the 17th century equivalent of fake news ka. And in fact, na house arrest siya. Pinilit siya na humarap sa mga mahistrado ng simbahang Katolika para i-retract yung kanyang statement. So, nag-apologize siya, pinagalitan siya, na-censure siya, at sinabihang, huwag ka nang uulit na sabihin yan. Ngunit, habang umaalis siya dun sa kwarto kung saan siya pinaglitis, narinig siya ng ilang mga kasamahan na sinabi niya, and yet it turns. Umiikot yung mga planeta doon. So, kumbaga, pinilit siya ng pinilit para i-backtrack siya. Backtrack niya yung kanyang statement at ibawiin yung kanyang statement, and 600 years later, tama siya. Ano pa? Ang ibang fake news naman ay clickbait. I-exaggerate or may konting hindi naman talaga kasali dun sa storya, lalabas sa title, nang sa gayon maklik at mapuntahan yung site ng mga tao. Diba? Minsan naman ay chismis pa lang. So umiikot ang chismis ganito, pero hindi kinikwento bilang chismis. So later on, nagiging later on sasabihin, fake news ka kasi chismis lang yan. Sabi ni Ma'am John, parang history. Kung may bagong info, pwedeng magbago ang nakagis ng narrative. Totoo yan. Kasi like even in science, kasi sa ating agham, ang kaalaman natin ngayon ay nadadagdagan, nare-review, posibleng ma-take down na, posibleng magbago, o posibleng i-uphold.
So, maaaring yung mga may teorya na kapag, let me see, na pag in-observe, halimbawa, ang quantum particles, nagbabago ang behavior nito. Tunay naman po, ang quantum behavior, ang quantum particles, kapag nasisense nila na sila ipinapanood, nagbabago ng kanilang pagtalbog-talbog. So, ibig sabihin, minsan, tapos meron ba opinion. Halimbawa, doon sa point of view ko, let's say, nanonood ako ng play, pero andun ako sa tagiliran, hindi ko makikita yung mukha, let's say, ng lead actress. At sabihin ko, yung body language niya maganda, pero hindi kasiguruhan kung ganun siya ka-empathetic dahil yung mukha niya, ganito. Nasa side ka, konti lang ng mukha niyang makikita. Mayroon naman magre-report dahil napapanood niya ng buo. Ang galing-galing ni actress kasi kaya niyang i-control kung saan tutuloy yung luha niya. Meron naman, nanonood from the wings. So doon nakikita niya iba na namang anggulo. So posible na yung nakikita ng isang tao, isang anggulo, may mga nakatago sa kanya, fake news ba yun? Totoo naman na ipinapahayag niya yung nakikita niya. So yung konsepto ng fake news actually ay isang strategiya para may mag-control ng naratiba. Ang pinaka-active dito dati, parati naming sinasabi, ay ang Rappler kasi ginawa nila talagang advocacy nila against fake news. Pero pag nagsasalita si Maria Ressa, maririnig nyo na sinasabi niya, dapat yung mga journalists na lang. Dapat hindi daw pwede pag-usapan ng mga vloggers o hindi pwedeng mag-report ang mga vloggers. Hindi dapat isinasama sa Malacanang ang mga vloggers kasi puro sila fake news. Ang kulang lang talaga, ang hindi lang po nakaka-catch up is yung paraan ng research at saka yung capability ng ordinaryong mamamayan mag-research at makapagpahayag ng kanilang mga napag-aralan. Pero to say that anybody has a monopoly on truth is equally false. No one person can say that they know the whole truth of everything and anything. Kadalasan, ang sinasabi natin, ang importante is the pursuit of truth in the same way that what they protect in the US is the pursuit of happiness and not happiness itself. Diba? Yung ano pa nga, ang drive pa nga ni Maria Ressa was to parang control na hindi pwede dapat ganito. Sila yung primary advocate of takedowns, diba? Ng mga sinasabi ng mga tao. So itong dalawang issues, fake news and red tagging, have no standards now. So ano yung basehan ng Kongreso, ng House of Representatives, sabihin na ang SMNI ay masama and therefore kakailanganin tanggalin ang kanilang prangkisa? Ano ba ang red tagging? Ano ba ang ikasama nito? Ano ang standard natin? Pag tinawag ko bang komunista ang isang tao, red tagging ba yon? Hindi naman krimen ang komunismo, hindi naman krimen maging komunista, and therefore, walang libel yon. Pero magkakreate ka ng isang label like red tagging, anong ibig sabihin ng red tagging? Sino ang tinatag? So, yung dalawang konsepto na ito, ang fake news at ang red tagging ay kulang ng standards. Ibig sabihin, they're so broad, it's undefined. Dahil hindi natin ma-define pa itong mga to, how can you say that it is wrong and punish somebody for it? Yun ang napansin ko sa hearing ng House of Representatives kanina sa SMNI. Ang pinagpipilitan nila, kailangan mabawi na daw ang kanilang prangkisa gawa ng dalawang klaseng paglalabag. At ito pa yung sinasabi nila, consistent and persistent. Red tagging and fake news. Okay? Ulitin ko kung bakit objectionable yan para sa akin. Kasi nga, hindi pa nga na-establish ang standards for fake news and the standards for red tagging. Hindi pa nga rin, in fact, hindi pa nagagawa ng batas at give up ang Senado. Nung nag-conduct sila ng hearings on red tagging last year, kung di po ako nagkakamali. Hindi rin po nila dinidefine kung ano ang specific dangers ng dalawang ito. Now, fake news meron. So, ang problema is that ibinabalance natin yung pagsusulong din ng mga bagong idea. We should be open to new ideas, new points of view. Alam niyo ba halimbawa sa copyright?
ang copyright is a right of the artist to make money and to be credited for his work. Pero nililimita yan ng batas. Gayon din po ang trade names or trademarks, no? Ang capacity mo to hold intellectual rights or artistic rights over a product, nililimit yan. Naalala ko kasi recently lang mag-expire na yung kaka-expire lang yung copyright ng Disney on Mickey Mouse. Alam nyo ba na umabot ng 100 taon halos yan or plus. It's supposed to be only 50 years after the death of the creator. Pero in-extend nila. Umalma ang mga artists kasi at some point, it should belong to the public domain to enrich other artists so that they have other sources to draw inspiration from or to incorporate in their works. May limitasyon ang lahat. Pero dito, hindi na-identify kung ano yung mga limitasyon. Ano ba talaga ang red tagging? Ano ba talaga ang fake news? Sa atin dito, pag fake news pinag-uusapan, kailangan yes or no. But the truth is rarely so black and white. Halimbawa, sasabihin natin, uy, masamang tao si X. Pero sasabihin ng iba naman, hindi kilala ko si X, mabait yan, nagbibigay sa mahirap. Ang daming anggulo. People are rarely black and white, they're shades of gray. Okay, yung iba are grayer than others. Halimbawa, yung ibang mga opisyalis natin dito sa gobyerno, hindi ko masasabi talagang white. Okay. Pero, di ba, at what point do we draw the line? Kailangan, di ba, ng diskurso ang ibang mga bagay. Kailangan ng diskurso. Halimbawa, magbabago tayo ng saligang batas. Kailangan ng diskurso. Kailangan kailangan open tayo and we allow everybody to participate in that discussion. Ngayon, kung may mga nagre-reklamo, ang tanga-tanga naman kasi ng mga salita ng mga taong to, ang tanga-tanga naman ng ganito, ay grabe, masyadong extreme itong mga chuchu. Kanino kasalanan kaya yung lack of education? Ang masama niyan, yung nagre-reklamo na kulang sa edukasyon yung diskurso at ang daming fake news, ay yung mga taong nakapag-aral at mga tao such as our congressmen. Di ba? Nagre-reklamo kayo mga sir, mga madam, sa mga maling konsepto. Sino bang nag-set ng standard of education natin? Sino ba ang nagkukulang sa pagpopondo ng educational system? You can't wash your hands of this one. You can't complain about how people can be misled easily. You can't complain about the dangers of red tagging when people don't know enough. Right? Hindi po pwedeng ganun. So, para sa akin, yun ang pinakamalaking issue na dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Red tagging and fake news. And in fact, tingin ko, fake news is a concept that's developed to protect journalists, journalism, and the major mega publishers. Kasi ang they're feeling the effects of the self-published people, which are the vloggers and bloggers. So, ang pinagtataka ko, bakit pinili nila ang red tagging at fake news? And ito yung point ko. Another point. Pinag-iinitan nila in particular one show, one program, yung kina Doc Lorraine at kina Eric. Kung sila lang po ang tinatawag ninyong nagre-red tagging, bakit hindi na lang pinaubaya sa MTRCB na issuean sila ng warning? Oh, wait! May standards din ba ang MTRCB for red tagging? Ang punto, wala pong batas. Or wala ring rules. Or even worse, kung gagawa kayo ng hatol at kayo ay magbabawas ng prangkisa o magtatanggal ng prangkisa, sana naman fair. Hindi po fair yan kung hindi ninyo dinidefine kung ano ang red tagging, ano yung fake news, at hindi ninyo binigay na notice yun doon nung pinigyan ninyo itong mga to ng sarili nilang prangkisa. Okay. So, this is something that we all are affected by. Kasi tuwing nagbabawas sila ng isang programa, nagbabawas ng isang buong channel, nababawasan din yung number of voices who can participate in the discourse. Para sa atin, let 1,000 flowers bloom. The more opinions, the better informed the people. Of course, what we want to do is to raise the standards of opinion making or the opinions in this country. Pero halar, Congress, di ba? Kayo po ang may hawak ng pondo ng bayan. Kayo po ang gumagawa ng national budget. At kahit sabihin pa natin na pinangunguna dun sa dami ng binibigay natin sa DepEd, alam po ninyo na kulang pa rin yon. Kaya yung sinasabi nilang 731
billion pesos in unprogrammed funds, bakit hindi po dun sa mga gusaling pinagkukulang ng DepEd? Bakit hindi for libraries? Bakit hindi for after-school programs? Bakit hindi natin basta dagdagan ang mga guro, ang mga non-teaching personnel? Kasi itong mga nirereklamo ninyo, sanhi rin yan ng kakulangan ng edukasyon. Kakulangan o kababaan ng antas ng edukasyon. So, imbis na pinag-iinitan ninyo yung confidential funds ni Vice President Inday, sana naman napaisip kayo at binigyan ninyo kahit ng additional dahil alam nyo naman na ang backlog niya sa number of buildings pa lang ay halos nasa 6,000 in 2022, hindi ako nagkakamali. Marami pa rin pong kulang hanggang ngayon. Libraries, ilan ba? Diba? Ang meron. At yung arts programs sa schools, alam ko kulang na kulang ang oras sa pagtuturo. At kulang na kulang ang oras dahil kulang ang gusali, nag-shifting pang mga paaralan natin. Hindi ba kitang-kita naman ang kakulangan ng pondo sa educational system? Pero talaga, fake news ang pinag-iinitan ninyo? Kaloka. So, 300 na mga matalinong congressman pero di nila kinaya ang SMNI, sabi ni Jesus Ice Cream. Sabi ni Carats, di na din na-renew ang prangkisa ng ABS-CBN panahon ni Digong dahil nilabas mga paglabag. No, may difference po. Ang SMNI, existent ang franchise, pero tinatanggalan nila midstream. Mas mataas po ang standard na requirement dyan kasi existent yung kanilang prangkisa at may karapatan sila to due process. Hindi po due process kung walang definition yung offense nila for which they are being punished. Okay? Nakikita niyo yan. Paano kung mag-imbento ako? Sabihin ko, ay nako, SMNI, nagsuot kayo ng dilaw eh. Bawal dapat yan. Kung wala silang notice, unfair yon. ABS-CBN was up for renewal. Okay? Ilang taon na silang may prangkisa. At sa ilang taon na yon, masusing pag-aaral ang nagawa namin para makapag-issue lang ng komentaryo tungkol doon. Ang problema ng ABS-CBN wasn't the fact that they were yellow, although kidding, I'm kidding. It was the fact that what they wanted was a monopoly. Ang ginagawa nila, dinidefeat nila yung iba. Buti nagka-GMA, but they were defeating other stations, nagpipirata ng mga artista and so on. Kinuha nila yung pinaka-efficient na channel, na frequency, na meron silang mga doble-dobleng stasyon sa ilang mga probinsya. Ang dami nilang stasyon so that they were creating virtually a monopoly of thought. Yun ang danger ng ABS-CBN. Sana po nakinig kayo dun sa mga debate sa Kongreso. Hindi ninyo i-compare ang SMNI sa ABS-CBN. Okay? Ang layo. Ano po ang nakakatakot sa red tagging? Yun yung isa kong problema. Unang-una, what is red tagging? Diba? Anong ibig sabihin yan? Yun ba pag tinawag mong komunista yung isang tao? Bakit magiging krimen yun? Di naman krimen maging komunista. Hindi naman libel yun. So, ano ang nakakatakot doon? Ano ang damage sa ganon? At ang damage ba na yun ay directly related kung meron man? Sabi ni Victor, gusto nilang malumpo ang DepEd para humina si VP Sara for the next elections. Posible. That's the prevailing theory po. What is the specific fake news cited by Congress? In this hearing today, hindi po nila binanggit. Sabi ni Toto Gamay, ma'am, scripted ba ito lahat? What do you mean scripted? Who are you calling scripted? Congress or me? Sabi ni Malditang Waray. So, ganda ng name niyo, mama. So, how can we trust congressmen to change the Constitution? They should simply abandon that idea. I agree with you, madam. I cannot trust them because they are clearly pulling at something out of thin air in order to find a grave wrong committed by SMNI. Hindi sana noon pa lang gumawa sila ng batas o bawal red tagging. O kaya noon pa lang sinabi nila, this constitutes red tagging, hindi po pwede yan, you might lose your franchise. Pero yung lack of notice on red tagging and fake news, lack of
lack of definitions. Ay, nako. Sabi ni... Okay, sagutin natin ito. Pero, ibablock natin siya. Kasi ang kulit, nag-flood siya. Sabi niya, bakit ang aga-aga, eleksyon na kaagad ang issue? Hindi maaga. Next year po eleksyon na. 2024 po ngayon. And 2025 may eleksyon kami. At kailan ba ang time limit? Kasi ang ating mga kongresista, mga elected officials natin, the moment they sit in office, nagka-campaign na sila. So, ikaw, yung nagsasabi dyan na bakit ang aga-aga eleksyon na kaagad? Anong ibig sabihin ng maaga? Kailan ba pwedeng pag-usapan ng eleksyon? At hindi ba yung ginagawa mo ay paglilimita dun sa aming maaaring i-discuss? Unless, of course, ang sinasabi ninyo is election kaagad ang issue ng mga kongresista. Wala naman din silang sinabing ganon. Yes, Greenville, alam ko pong troll siya. Kaya binlock ko siya, pero sasagutin ko yung tanong. Kasi mahalaga yun. Para alam din ninyo, next time somebody says that, yun yung sagot. Yun yung difference natin sa mga, hampas lupang trolls. Hampas lupa lang tayo, di tayo troll. Because we study. At meron tayong isasagot sa mga ganong klaseng tanong. Patol tayo sa mga tanong, hindi sa troll. Sabi ni Mufasa, that's true. Hirap kasi sa edukasyon sa Pilipinas, itong mga teachers di nakaka-focus sa lessons talaga dahil 1, kakulangan sa materials for the students, 2, daming administrative work na binabato sa kanila which they're required to do even on weekends, 3, ang utos sa taas ay iniiba ang pag-define when it comes to regional offices to principals. Swerte-swerte na lang talaga higher ranks offices. Sabi ni Jesus Ice Cream, nakakadismay ang mga kongresista, mayayaman, pero ang DepEd, mga bata, ninanakawan nila ang mga bata. Sabi ni Alain ba o Alan? Kasi yung iba, yung spelling na ganyan, Alan din eh. Kape and Trixie, the cold morning here in Edmonton. Cute. Okay. Sabi ni Christopher Rush Balo, mainstream newspapers came out that present government has accomplished 51% of farm-to-market loads in 1.5 years only. SAS made research and discovered news were all lies. Correct. Or clickbait. Sinasabi dun sa title, 51% of farm-to-market loads finished in 1.5 years of the BBM administration. Look at the fine print, look at the end of the article, and find out that most of those projects were started in the Duterte administration. Besides, ano ba ang definition ng farm-to-market loads? At yun pa rin ba po ang pinangungunahang kailangan ng ating mga magsasaka? May farm-to-market road ka nga, wala ka naman truckers. May farm-to-market road ka naman nga, wala ka naman market. May farm-to-market road ka nga, hindi ka sure sa mga customers mo. O may bumper crop ka, o nabenta mo na kasi inutangan mo yung isang tao, and therefore, lahat ng ani mo ay sa kanila na napupunta. Yun, sabi ni Ea, kaya palang daming nabubulok na gulay from Nueva Ecija. Nabubulok siya kasi hindi nga po umaabot. Hindi umaabot, hindi dahil kulang ang market. Tingnan yung Nueva Ecija. May roads na po yan. May roads na yan from the yung mga bagsakan nila. Pero sino yung truckers? Sino yung saan sila uutang for that? Yung logistic system natin kulang sa cold storage. 'Di ba? Kung meron cold storage na maaasahan ng ating mga magsasaka, kaya pa nila makahanap ng maayos na presyo na may bibili sa kanila sa maayos na presyo. Sabi ni Pobreng Pinoy, I've seen farm-to-market loads na 500 meters lang from the main road. Mariosep, grabe, no? Sabi ni Greenville, yun ang problema, walang market ang produkto. Sabi ni Jonathan Toston, is it fair to SMNI to be charged fake news when no specific news is referred as fake? All I can say is no specific news was referred to as fake in this hearing. Pero it might have been mentioned in the last hearing. So we have to find out first. Huwag pa muna tayo mag-conclude. Ito sabi ni Pepera, even though there is cold storage, mahal din ang renta ng cold storage. Oo, kasi ilan lang sila. Kung marami sila, then they will have to compete. Diba? Sabi ni Dylan,
Di ko malaman sa mga trolls kung maaawa ako matatawa. Binabalanda pa naman nila ang utak nila sa SOCMED. Sad but true. Sabi ni Homebiz, nung umupo si Kuting as DARSEC, akala ko top sa agenda niya balik sa FTI-like project tulad ng kay Senior, pero puro importation din lang pala. Isa pa yan. Sabi ni Carlos Miguel, pinipersonal na nila ang SMNI. Galit daw si Commander Luwalhati kay Ka Eric. Sino ba si Commander Luwalhati? Sabi ni PI, mahal din kuryente sa cold storage. Agreed. Sus Mariosep. Diyos ko, yung mga tolls, nagpipilit talaga. Sabi ni Chris Dior, fake news issue lang naman ang ginagamit nila laban sa SMNI. Pero yung totoo, wala talaga silang ma-issue sa network. Kaumay itong mga congressman na ito. Sabi ni Alan Tulba, binabarat po ang mga magsasaka, mas kumikita po yung mga biyahero. Totoo nga. Totoo nga. So kailangan may access to better priced logistic system ang ating mga magsasaka. Otherwise, the middlemen will provide it at tatagain talaga nila tayo, yung consumers, at the same time, binabarat ang mga farmers. The middlemen almost control the price, they control the prices talaga. Sabi ni Jin Yu, bakit ba kasi inabandon ng government ang mga ice plants dati? Ngayon, need na ng cold storage. Sino siya nga ngayon? Sabi ni Kuya Mel, magbago sana itong administrasyon na ito kasi sayang ang boto ko. Imagine mo, first time akong bumoto at 52 years old, masasayang lang dahil sa pagiging incompetent. Kakainis. Sabi ni, not well but fine. Akala ko ibabalik ang masagana program ni Apo Lakay. Ang nangyari ngayon, mag-import pa rin tayo. Everything, halos, ini-import talaga. Kaya kaloka. Wala na tayo, we're not actually producing very much anymore. Yung real producers natin, yung mga magsasaka natin, kasi lahat yan, Philippine grown, di ba? Yung iba, even if you make something, your materials are almost fully imported from China. Ito talaga, ano lang ang kinikita natin? We're consumers of Chinese products. Yung lalakas ng loob ng mga taong girahin ng China, girahin ng China. Good luck with that. Tingnan natin mag-survive tayo. Ang laki ng imports natin sa China. Sabi ni Pau Pau, ma'am, pati po sa tuktok pati take down na din nila ang mga Duterte supporters. Matagal na po, ha? Pagalitan nga ako noon nung pumunta akong Davao. Sian Samos, sino bang naging pangulo ang nakapagpaganda at nakapagbigay ng masaganang buhay sa Pilipino? Wala. Acho! Sino may sabi? Hindi naman namin hinihingi ang buwan o ang araw, Sian. Ang hinihingi natin, wag ka naman puro party at saka concert, di ba? Wag ka naman puro pasarap. Kailangan nakikita na nagtatrabaho ka. Pero mapaalala ko lang sa'yo, hindi natin hiningi na maging perfect na yung lipunan natin. Pero naman, meron kang magagawa para mapaigil kahit ilang aspeto ng buhay. Tulad ng ginawa ni Duterte dati, passports, driver's licenses, tertiary education, yung PhilHealth. Naramdaman yun, ha? Talaga nakita natin meron silang paraan para masagot at masolusyonan ang poverty. May gumagalaw. Dito, may nakita kang gumalaw? Paso lang. Kaloka. Peace and order din, sabi ni Ana Marie. Oo nga pala, di ba? Nawala yung mga huldapel dito sa Cubao. Yung buwan-buwan, sabi ni Ayan, buwan-buwan 100 million sa PGH. Pakisabi nga dun sa mga pasyenteng hindi namatay na walang nangyari. Sorry, buhay sila. Ganun ba? Walang kinalaman yung 100 million sa pagkabuhay nila. Sabi ni Ronald, you look beautiful. Buhay, panalong-panalo talaga mga ilaw ko. Kulang pa yan, meron pa. Hindi ko daon yung yan. Di ba? Ganda tayo magpailaw parang lang, di ba? Pag Santa Cruz, nasa ilaw yan talaga para masabi mo maganda yung yung reyna Sabi ni Aloise, wala na namang plastic card ang LTO. Walang kadala-dala talaga. Sabi ni
Pau, 10 piso na lang po bilihan ng palay dito sa amin. Oo, unfair yan sa magsasaka, Diyos ko. Sabi ni Ara Teresa Lasat, nung time ni PRD na wala mga magnanakaw sa amin sa Samar, ngayon, aktibo na naman sila. Yung pag-ubos ng communist fronts, hindi yan dahil din sa administrasyon na ito. Dahil din sa mga ground commanders natin na nung nakita nila na posibleng magka-peace talks ni Ratrat nila. Pero ang laki ng inroads nila panahon ni Duterte. Daming naubos. Sabi ni Ma'am Chloe, talamak ang korupsyon sa Pinas dahil mismo karamihan sa mga Pinoy walang pakialam sa korupsyon. Kaya tuloy kumakapal ang mukha ng mga politiko, ang armed forces naman nasusuhulan din para tumahimik. I wouldn't say that. I wouldn't say all. Yung AFP is one of those last few agencies na mas marami pa rin yung tuwid kaysa sa dun sa tiwali. Sabi ni GCO, kakatakot yung decision ni BBM, parang gusto niya ng war na di ready ang AFP to defend sabay na kami sa US. Okay, frequently asked questions time. Sabi ni Ma'am Edna, bakit wala ka sa karambola? Pinailis po nila ako, hindi po ako convenient for certain unnamed government officials connected to Malacanang. Okay na? So, ano pa yung mga frequently asked questions? Ikaw ba yung spokes ni BBM dati? Hindi po. Never po ako naging spokes. Ako po yung dating press secretary. Sabi ni PI, ay, nawala. Kung babawiin ng Kongreso ang prangkisa ng SMNI, hindi ba yan dadaan sa Senado? No. No. Aakyat lang sa Senado pag ginrant na. Ginrant. So, yung sa pagtanggal, hindi po umaakyat. Sabi ni Pinoy ako, basta ako with my family, support Duterte. So, sabi ni Yi, subukan nila arrestuin si PRD, di ako sumasali sa rally, pero for the first time, sasali ako. Sabi ni Raji, okay pa rin kayo ni Vic Rodriguez, di naman kami nag-away. Okay naman kami ni Boss Vic, ni ES. Sabi ni Sir Percy, ang sabi ng mga tao noon, attorney, before elections, paano daw siya makaka-relate sa hirap ng mga tao kung siya galing sa mayamang pamilya. Hindi namin pinansin noon, todo suporta pa rin kami. Ngayon, napatunayan na nga, sa daming paghihirap ng mga tao, ngayon puro pa rin siya pagsasaya, party sa kabila ng mga kalamidad, ang saklap. Sabi ni, thank you po. Sabi ni Warren, basta ako, Duterte pa rin. O nga, sabi ni Jong, bakit parang walang mga tibak na sumisigaw na Marcos, tuta ng kanon, nakakapagtaka lang, naambunan ba mga taga-palasyo? Sabi ni Carolina, sa mga corruption like LTO, mag-hire na lang ng foreign worker para walang palakasan system. Ma'am, sa tingin ninyo ang foreign workers, hindi po makukorrupt. Nandito sila sa Pilipinas. Parang tayo, pag nasa US, tumutuwid. Baka yung mga foreigners pagdating dito, ay, at mahirap po yun, ang daming walang trabaho dito, bibigay natin sa foreigner. Sabi ni Dennis, sabi ng misis ko, ako naman ang kausapin mo, lagi ka na lang nakatutok dyan kay Quixin. Ma'am, sali kayo! Isama mo naman si Madam to talaga. Sabi ni Juanet, natabunan ng issue ng PI, baka magulat na lang tayo. Ewan ko lang kung tama ang iniisip ko, mag-iintay lang po kami dito kung anong gagawin to support FPRD. Hindi po tayo magigising lang kasi may referendum eh. So hindi rin po tayo basta magigising lang na napasa na yung People's Initiative. Kasi kailangan tanggapin pa ng COMELEC yan, wala pang jurisdiction ng COMELEC. So may time pa tayong tutulan yan. Pero ang problema, tutol nga tayo, presidente na nga tumutol, yung mga movers and shakers na ang kapal talaga ng muka. Sorry, tinutuloy pa rin nila. Ano po magiging proseso sakali po impeachment ang isang presidente? May magfa-file po ng impeachment complaint, pwedeng private, tagalabas, tapos ifa-file sa Kongreso. Pag sponsor, may nag-sponsor na kongresista doon, pupunta yan sa Committee on Justice. Committee on Justice, i-determine nila kung sufficient in form and substance yung reklamo. And then it will go to the to the Committee of the Whole, meaning yung Kongreso, didibatihin nila kung base dun sa ebidensya na prinisinta sa Committee on Justice, ay ito ay sufficient para may establish yung probable cause. Kung may probable cause dun sa House, he will be considered impeached and an impeachment trial will be held by the Senate. Yun po. Pwede rin naman po na ang kongresista mismo ang mag-file ng complaint, in which case, babypass niya yung Committee on Justice, didiretso siya sa plenaryo. Talagang minemorize ko talaga yung procedure na yan.
Ano yung ikaw ang susunod, Trixie? Ikaw ang isusunod ko? Sino si Aklang Lipunan? Ano yun? Sabi ni RC, mas maingay daw yung trolls kasi sa presidente. Sana naging troll na lang siya para baka sumagot pa sa issue. Isa pa yon na napansin ko. Kung hindi totoo yung ugong nga tungkol dun sa pag-serve ng warrant kay dating Pangulong Duterte, tulad ng sinasabi ng ibang mga defenders ng Pangulo, bakit nagre-react ang PNP? Basta ako, number 1, si Tamba sa akin dahil siya ang tunay na may initiative. Number 2, si Senate President dahil mabait, sunod-sunuran lang. Number 3, si The Junior dahil sumusuporta siya sa mga concert at mga kasalan at mga party. At huwag kakalimutan, F1. Sabi ni Mako Yomi, asawa ko alam ang nangyari sa hiwalayang Bea. Delayed ako, alam ko naghiwalay si Bea at si Dominic pero hindi ko alam kung bakit. Pero ang baha sa Mindanao, hindi niya alam. Ibig sabihin, wala talagang info mula sa media. Mas masakit yung sa side ko kasi daming info, hindi ko nababasa yung kay Bea. Sabi ni John, sana di gagaya ang mga bagong pulis, army, etc. sa mga corrupt na mga higher ranks nila. Kapag manatiling ganitong klaseng gobyerno corrupt, gagayahin ang maging normal para sa kanila. Sayang talagang sinimula ni PRD. Oo nga eh. Sabi ni Himalaya, ano masasabi nyo if may grounds po ba sila nakasuhan ng treason si FPRD? Thanks po. Unang-una, dalawa yan, kaso ng treason tsaka impeachment. Pero, ang treason po, nangyayari lang po kapag may giyera. So, wala pong grounds. Tama po kayo, sabi ni Jean, sorry. Lalo na nung panahon ng COVID at sa quarantine pa lang, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ng gobyerno sa mga OFW. Ganda ng hotel quarantine namin at libre ang airline ticket going out ng Metro Manila to provinces at may transport pa na naghahatid from airport to nearest place kung saan ka nakatira. Isa lang po yan sa napakadaming bagay na nagawa nung nakaraang gobyerno. May malasakit talaga. Sabi ni Saldo, can you enlighten me regarding the Santiago ruling? Related po ba yun sa Santiago ruling kay late MDS? Isa po si petitioner si former Senator Miriam Defensor Santiago, kaya nagkaroon ng Santiago et al. Versus Comelec et al. So ang petitioners doon ay si Senator Miriam Santiago, si dating Commissioner Alex Padilla, at saka si yung columnist yata na Manila Times, si Maribel Ongpin. The Santiago ruling, pero may TikTok po ako dyan, so tingnan niyo yung TikTok ko, yung first na ginawa ko tungkol dito sa People's Initiative. So yung Santiago ruling says that RA 6735 is insufficient for a People's Initiative. Yun lang po yung basic niya. Sabi ni Net, attorney, hindi ka ba kinakabahan na baka gawan ka ng petty lawsuit ng mga yan? Eh di welcome to my playground. Petty lawsuit. Let's see. Bakit ako kakabahan? Kung kakasuhan ako. Ano yung gagawin ko pag kinakabahan ako? At ma'am, bakit nyo ino-all caps yung hindi ka ba kinakabahan? Okay, naninigaw. Grabe si Sina, oh. Ano masasabi mo dun sa franchise hearing ng SMNI sa Congress? Ma'am, yung buong 45 minutes ng start nitong live na ito ay tungkol dun. Sabi ni Young Money, ano ba sinimula ni XPRD na establish niya mga buhaya sa mga kaalyado niya? Kaya nga nagtanggal ng bagong admin, mga nagwala, kaya nang tinanggal ang... Ano naman? Grabe ka, ang dami mong mali, ah! Oh. Ano ba ang sinimulan? Ay, too many to mention. Okay guys, can we flood the comment section with what former President Duterte had accomplished aside from yung dami-daming seaports and pag-revitalize at saka pag-build ng mga airports at saka dun sa mga bagong fish ports at saka dun sa revitalize na PhilHealth, dun sa free tertiary education, sa pag-revitalize din sa TESDA, sa pagbabayad din ng ilang mga bills para sa healthcare, para dun sa 100 million a month ng PGH, sa pag-revitalize din ng mga pondo ng mga regional hospitals, dun sa pagtaas ng sweldo ng PNP at AFP, dun sa pag-ayos din sa mga teachers, ano pa? Meron pa ba?
Dami pa yan ha. O, peace and order, daming nawala na ano. Ang petty crimes diminished by 30 at the rate of 30% each year. Tinutukan ko ang stats on ano on the PNP and AFP. Halos maubos yung mga fronts ng NPA at natuldukan sila just this last month. So, yung mga sinasabi mong tinanggal sa bagong admin, hindi po totoo yan. Kasi kadamihan ng mga inappoint ng presidente top level, agency heads, at yung most of them are co-terminus. Ibig sabihin, pag alis ng appointing power, alis din po sila. Pero itong administrasyon nito, hindi nga nila nire-respeto kahit yung plantilla, gusto nila pinagpaparesign nila yung mga tao na permanente na dapat ang posisyon regardless of who appointed them. So, sorry, nagkamali ka talaga ng pinasukan na live. Passports daw at driver's license, 10 years daw ang passport, kumpiyansa yung mga tao lumabas sa gabi, yung adik kasi natatakot, yung pagiging in charge ng Pilipinas at stricto si tatay, yung naumpisahan yung konsepto ng ng Code of Conduct sa South China Sea, or did you miss that? Sa kakainis mo sa sarili mo, para naghahanap ka ng iinisin sa sarili mo. Okay. Build. Right. We love you. Priority tutulan 100% land ownership kung tuloy ang Chacha at Concon. Iwas control sa global capitalist. Totoo yan. Oh. Sabi ni May Tut, siya lang naman ang presidente ng pandemic era, kaya buhay ka ngayon. State universities, free ang tuition, additional 1,000 pesos sa SSS, unang-una. Naging proud tayo maging Pinoy nung panahon at nabuhay tayo sa pandemic. Iba talaga si Tatay Diggs. Sabi ni Yi, ay, wala, ano daw nagawa ni PRD? Message niya ako, isa-isahin ko sa kanya, mahaba-habang listahan yan. Oo, totoo yan. Baka by the time matapos ka mag-enumerate, oras na mag-elect ng bagong presidente. Sabi ni Noam, pinalibing si Makoy, si Marcos Sr., proud na proud mga OFWs natin. Ay, pinagtanggol niya ang mga OFWs. Nung nalaman niya may mga nasaktan, may pinatay, nag-threaten mag-pull out, kailan tayo nirespeto ng ganyan? Sabi ni Dudong, bulag yan kung di niya alam, bingi pa, may pandemic, partida pa yan, hindi tumaas yung bigas at bilihin. At sabihin na natin, alam mo tol, ganito lang yun eh. Pinipilit mo kaming sabihin kung ano yung mga accomplishments ni Presidente Duterte. Kawawa amo nyo. Kasi mauubusan kami ng oras just listing down the accomplishments. Eh yung amo nyo, nag-iimbento na yung mga chuwariwap niya para may report. Excited na nga ako sa susunod na SONA. Sabi ni Ma'am Veronica, nalinis ang bahaw sa Manila Bay, kaya wala kang mataiyan dyan. At naging park na. Cordova Bridge, sabi ni Sherry. Natuloy sa Angli Airport sa amin sa Cavite, na wala ang masangsang amoy ng Manila Bay. 6 months lang tinapos yung dun sa Marawi, Sabi ni Ma'am Marilu, yung OFW ng UAE nabibitayin sana pero di natuloy dahil sa sinabi ni PRD, i-ban niya yung deployment doon. Ano pa? SEA Games. Si Tambi ba yung nagsasabi wala daw nagawa si PRD? Pues, umasa pa siya ng national election. Tignan natin kung sinong pupulutin sa kangkungan. Sabi ni Ona, at first time kong nakakita na high-end na cars na dinaanan ng pison. Boracay, huwag kakalimutan ng Boracay. Na i-upgrade, sabi ni Chico. At, nako, ibinoto ko si BBM, sabi ni Dudong, dahil kay Inday Sara, pati sasakyan ko pula, wala kasi green, kaya no choice. Bakit nung... Sabi ni Jing, binalik na dito sa Canada ang investment ng basura ni Aquino. Sabi ni Sofia, ay, bilis tuloy. Balangiga Bell, sabi ni Bisdak. Tignan natin ngayon kung ang amo ninyo ay hindi mga rag.
Ito lang sabi ni Ma'am Ali. Ni Ali. Ma'am, tama na. Baka abutan tayo ng eleksyon sa mga magawa ni Tatay D. O, so, tama nga naman. O, may katanungan pa ba tungkol dito sa mga issues natin? Ang saya-saya naman makita. First responder sa Yolanda. Presidente na dumalo sa halos lahat ng wakes at walang excuse na hindi ko naman siya kilala, ba't ako pupunta doon? Lanao del Norte, Miss Ok na tulay, patapos na, longest bid dyan, parang sa June this year na. Pinoy fishermen allowed to fish again in the WPS. Oo nga naman, nangyari yun panahon ni Duterte. Tipid pagkain sa Malacanang, correct. Jesus Maria Joseph. Guys, huwag niyo naman papasikatin yung mga taong mali-mali yung sinasabi. Okay? Talaga si Baste Duterte pa at si Presidente ang matatakot. In their own town, naman! Ang matakot yung dumadayo. That just goes against all kinds of logic. I'm sorry. Hindi kami magkaaway ni Coach Jared, ha? Pero hindi naman ako agree dyan sa sinabi niya. Sabi ni, uy, totoo yung ilong ko, ha? Ang amo ninyo, mga troll, may Project Kadiwa, store bulok ang paninda. Uy, ang lungkot naman. Ayan, mga tesikong migs ang sumalubong ni BBM, kay BBM sa Davao kanina, same feathers. Totoo. Alam niyo naman si Madam na pag-uutusan. Sabi ni Jico, bitter lang talaga sila ma'am, tsaka minamaliit nila kasi taga Mindanao, prangka. So anong tawag mo sa mga Tagalog na prangka? Hindi talaga, maikli talaga pasensya ko dun sa negative regionalism eh. Si PRD lang, sabi ni Marlon, nakapagpalanding ng Antonov airplane sa Pinas for the first time. Sabi ni Mark, kami pala yung taga Mindanao na nag-martial law pero thankful pa kami sa martial law. Hindi po. Hindi naman po. Ilang bete ka? Lahat naman naging thankful. Ako, hindi ko kinwestiyon. Tuntua nga ako sa martial law kasi kinailangan yun eh. Dahil hinahabol natin yung mga terorista nun. Ito, sabi ni Jack Lee, internet speed sa Pinas sobrang nag-improve dahil sa kay PRD. Oo, natakot niyang oligarko. Sabi ni We the People, pinuntahan pa ng Japan Prime Minister yung bahay niya sa Davao. Huwag niyo na pong ulit-ulitin yung mga insultong sinasabi ng ibang vlogger. Hindi po maganda yan. Una, pinapasikat niyo yung tao na nagsabi. Pangalawa, hindi naman totoo yun. So, wag na nating yan. Huwag niyang dadalhin dito. Ba't dadami pa yung manonood sa kanya? So, wag na. Kung maganda sana yung sinabi, okay, sige, banggitin niyo dito. Oo nga naman, sabi ni Ian, first time tayo makagold sa Olympics at madaming medals pa na nakakuha sa kasaysayan ng participation natin sa Olympics. Nasingil ng utang ng PAL, sabi ni DRM. Oo, hindi lang yun, yung mighty pa. Yung wag kakalimutan, plain law, 1 and 2. Yung pati yung yung sa amnesty sa estate taxes. Bilyon-bilyon nasingil sa mga oligarchs. O, di ba? Ayan. Laglag bala na, tigil. Mylong. Sabi ni John Paul, what's the problem when we voted a weak spineless lame lying Budol King instead of cleaning the tons of mud thrown on Marcos Sr. name? The idiot adopted tons of shit in it. This fruit fell too far from the tree about 1,000 miles and Marcos' name is cursed in this country. I understand your feelings. Paano hindi po plain law?
Ang pinatigil po yung mga tren, lahat ng mga proyekto para sa tren. Pero yung train law, which are tax laws, napasa na po yun, so tuloy-tuloy na siya. By the way, ang PNR, isang malaking accomplishment ni Pangulo at naumpisahan yung tutuban to Malolos. Nung umalis si Duterte, 90% complete. Awa ng Diyos, ito hanggang ngayon, 90% complete pa rin. Independent foreign policy, sabi ni comment kung comment. O, di ba? Sige pa, so next time may mga trigger sa atin, i-flood natin yung comment section na yon. Not just here, everywhere. Everywhere we see it, flood it with accomplishments. Sabi ni Ayan, after 2 years, 90% complete pa rin. Diyos ko po. Sabi ni Facebook user, sinong presidente nakasingil ng billion-billion sa Philippine Airlines? Duterte lang. Maayos po mga LRT at train, care of Tugade. Si Johan, sabi niya, ramdam ang leadership ni FPRD. Ngayon, ramdam ang ramdam ang mga party kung saan hindi tayo included. Which includes political parties. Maayos ang NAIA. So, yun po yun. Muli, wag po rin natin, siguro, maigi ito na ginagawa din natin sa ating mga walls. Yung everyday post tayo ng isang accomplishment ni Presidente Duterte. Diba? 1 o 10. Kasi kahit kaya natin araw-araw 10. Diba? Yung mga filingero dun sa sa online news publication na yun, medyo napaisip. Sabi ni Ali, guys, tama na, malapit na eleksyon, nabibingin ng mga trolls. Sabi ni Glenn, kaya lang parang unti-unting binawawi ng mga oligarch yung mga binayad nila ng panahon ni Duterte dahil sa mga sunod-sunod na korupsyon sa gobyerno. Kaya nga, kailangan speak out tayo. Kailangan araw-araw, questionin natin yung ginagawa ng gobyerno, which is nothing. So, ano ba? Another day, another nothing. Another day, another party. Nakaloka. Sabi ni boss, huwag ka na mag-alala, pareho kayo ni CJ, sinong CJ? Among the intellectual bloggers, pareho kayong magaling, neutral lang ako. Ano yung inaalala ko ulit? Dito po sa amin, naayos ni Duterte kalsada na hindi na natapos ng iba. Sabi ni DRM, maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal sa bayan. Ay, hindi lang po ako, marami dito nagmamahal sa bayan, kita ninyo, frustrated na frustrated at nagsasalita para sa bayan. Yan po ang kailangan natin gawin. Huwag po natin titigilan, nasa social media po ang laban, nasa social media tayo maririnig. So, maraming salamat sa pagsubaybay muli nitong gabi. Maraming salamat sa lahat ng napakatalino. Yan sabi ni Hanilam. Na-scam kasi tayo, that's why we're frustrated. Narinig niyo yung joke ni Pangulo kanina? Nag-ring yung phone daw niya, nagsuspeech siya. Sinagot niya, tinignan niya, tapos pinatay niya, sabi niya, tinatawagan ako ng scammers. Tingin ko mali lang yung grammar. Tinatawagan, okay, anyway. Tinatawagan o tinatawagan ang o tinatawagan ng? Ayun, sabi ni Pobleng Pinoy, the only president. Ay, alam nyo? Yung last day ni Presidente Duterte, naalala nyo? Ay, nako, ang iyak ko, pinapanood ko sa TV. Nung for the last time, nagbow siya sa taong bayan. Ay, the end of an era. Oh my gosh. Salamat, pinaalala mo yun. Nagbow siya sa taong bayan. Kalawa ka? Oh, grabe. Hagul-gul na yung iyak ko. Talaga tulo na ako. Nakikita ko yung turnover. Ganon. Sabi ko, hindi ko pa kaya. Hinga. Hindi ko to kaya. Grabe yung separation anxiety ko. Ang sabi nga ng mga kabila na hindi nyo lang kasi matanggap na hindi na si Digong ang presidente. Alam nyo, ngayon totoo na yon. Hindi ko matanggap na hindi na presidente si Duterte at ito yung presidente natin.
na sinuportahan natin, tinulungan natin, and so on. He is failing, guys. Our president is failing. And he's not listening. So maybe we should talk more. Maybe we should be louder. Lahat tayo. We have to be louder. Di tayo dinidinig eh. Di gaya ni Tatay Digong eh. Kung ilan lang sa atin mag-iingay sa social media, ala, nandun na tayo sa nandun na yung issue sa kanyang live. So, ay nako. Nasa utak ko ba? Bigla ako naalala, nasa utak ko pa yung nagbabaw si Presidente Duterte. Pero yung current ng President, ano yung niya, trademark niya, pagka ma-address siya sa mga taong bayan? What, do you remember? Do you know? Yan, ganyan yung posing niya. Yan. Sabi ni Onat, sorry po attorney, di ko lang mapigilan. 727 viewers ang karambola kanina. Dito 2,425. Nalungkot din ako. Sayang hindi ako nakapagbaw man lang bago ako umalis sa karambola. If I had the chance, I would have done that. And thanked everybody for supporting me in karambola and supporting the team. Pasensya na lang po na hindi rin po natin kakayanin eh. Sabi ni JTS, walang tapon pag si FPRD nagsasalita. Makikinig ka talaga. Oo, alam niyo yun? Di ba nakakatuwa na ang taong bayan nakatutok? Nakatutok talaga sa kanya. Attorney, Prada ka rin ba? Prada? Ano yung Prada? No, yung mga samahan ng mga I wish I had a Prada? Sabi ni Ma'am Amy, karambola is not the same without you. I'm not the same without karambola. Pero, at least magkakasama tayo. Diba, dito? Time ni PRD, his admin listens to criticism. Si Marco's solution is to fight it out with army of trolls. Tama kayo. Tama. Ang ganda-ganda-ganda ng mga sinasabi po ninyo. You know, 2.6 billion sa Duterte lang ang may report sa bayan every week. Sabi ni, hindi, nagkita naman po sila ni Putin. Sabi ni Jobert, iba talaga si Tatay Digong, hindi niya hinarap si Putin. Nagkita naman sila. Dahil may gulo sa bansa, kinat short niya. Di gaya ni BBM, inuna pa ang concert kaysa sa sakuna. Tatandaan natin yan ha. Kahit sinong endorsuhin nitong Pangulong ito, wag na wag po natin iboto. Para dun sa mga mapanamantalang mga politiko, ayun, mga kongresista, mga senador, magpa-endorse kayo dito kay Presidente, guaranteed di ko kayo boboto ha. Hindi talaga. Buong i-endorse mo yung Pangulo, huwag natin iboto. Kung i-endorse pa si dating Pangulong Duterte, iboto natin yon. Huwag nating kalimutan yung kapabayaan nito. Sabi ni William, bagal kumilos ng admin ngayon, umento sa sahod, di pa napapatupad, mas mauna yung increase ang PIC at HMDF. Ito sabi ni Air Macmac, yes, umabot ako ng 50 years old bago ako nakinig sa Presidente, pinapaliwanag kasi. Sabi ni Ate Jennifer, lintik lang walang ganti. Totoo yan, wag tayong kakalimot. Wag na wag tayong kakalimot sa mga pangakong hindi natupad, sa mga masasayang araw nila. Sila lang masaya. Sa mga attempts to tamper with the Constitution na wala ang taong bayan. Tawa ko dun sa TikTok meron akong maikli na na video, sabi ko, itong sinisikreto nila yung pagpasok ng People's Initiative. Paano daw naging sikreto yon? Girl, sikreto pa rin kasi nagdi-deny pang Kongreso. Aloka. Yung siguro dapat gawin natin yung pagbaw ni Pangulo. Di ba? Ni Pangulong Duterte sa atin. The only person who, naiiyak pa rin ako. Ano ba? Yung memory. So, yun, let's live with that picture in our heads. Na nung si Presidente Duterte, parati niyang inaalala, parati niyang nire-remind sarili niya na nagpumasok siya, naging presidente siya para magserbisyo sa taong bayan. Party. Mario Joseph. F1. Private jets. Party! At
Term extensions, talagang iniisip na magta-term extensions. Hi, maraming salamat sa pagsubaybay at magkakasama ulit tayo. Gabi-gabi po natin gagawin to. At isa pang dapat tinatanong natin, Mr. President, do you have any health issues? Ba, Mr. President, wala ba kayong health issues? Kasi may karapatan tayo magtanong. Tandaan, ang paggamit ng bawal na mga substances ay health issue yan. So, ang tanong, Mr. President, may health issue ba tayo? May health issue ba po kayo? Kayo. Okay. Maraming salamat. Uy, tulog na tayo. 11, anong oras na ba? 11:04. Ay, maraming salamat. Ayun, no, si Ma'am Christine, Mr. President, are you of sound mind and body? Correct. Tsaka nasan yung dare? Dinidare po kayo ni Pangulong Duterte. Hindi naman po kailangan i-dignify yun. Pero kailangan sumagot po kayo sa taong bayan. Meron po ba kayong health concern? Meron kayong health issue? How serious is this health issue? Okay? So, maraming salamat. Bukas uli tayo, babantayan natin yung mga pinaggagawa ng ating gobyerno. Ay, oo, aminin na natin, kasalanan nating mga bumoto. Kasalanan nating mga nagpabudol. Kasalanan namin na nag-promote pa. Maraming salamat. Please take care of yourselves. Ingat-ingat po parati sa biyahe, sa kalusugan ninyo. Kailangan po kayo ng bayan. Good night, everybody. Thank you for being here. Thank you for everything that you sent. Uy, sa TikTok, ang daming nagpadala ng roses, may nagpadala ng diamonds, may kape pa. Ang dami, minsan record-breaking, yung dami na nagbibigay. Naku, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat yung mga nagpadala dito sa sa Facebook. Daming stars na naman. Thank you very much po. More than that, thank you very much for being here with us, for liking, for sharing, for giving me your opinions and your comments. Even though hindi po lahat ng 12 binablock natin para tuwas ang engagement. Pero maraming salamat po. Maraming salamat sa pinapakita ninyong malasakit sa bayan. You care. Yun po yung pinakamahalaga. The first step to reforming this country is showing that we care about it first. So thank you very much po for caring for the country. Good night.